lungsod ng Caloocan. Tumayo po tayong lahat, sabay-sabay namin sa lubungin at bagong umaga. Kasama si Mayor Sally Trillanes! 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 Magandang gabi, Caloocan! Kumusta kayo? Ayos po! Yung mga senior natin, nag-curfew na kanina pa. Kanina lang po, okay? Guys, po muna natin batiin si Congressman Ray Maloso! Ayan. Si isa-ibang mga Bicolano digdi. Oh, amin! Napulong pala, mahurap. Ano po, magtrabahan kita para mag-agahan. Sino naman po ang mga magdalo dito? Oh, yan. Okay. Ganito po. Una-una kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil naging bahagi kayo ng aming hakbang. Isang importanteng okasyon dito po sa aming lakbay tungo sa tagumpay. Sama po kayo doon? Okay. Ganito po ang nangyayari dito sa atin. Ang sitwasyon dito sa Caloocan, alam po ninyo yan kung gaano kalubhanan. Alam po ninyo, bukod dun sa nalalaman ng mga nasa labas ng Caloocan na yung basura, yung traffic, yung sira-sirang kalye, yung baha, yung lumala ng krimen. Ang hindi nila nalalaman po, nung kami ay umiikot sa iba't ibang sulok ng Caloocan, nakikita natin yung kondisyon ng pamumuhay ng mga taga-Caloocan. Hindi ko ba tama yun? Doon po sa likod, tama po ba yun? Ang nakikita natin, parang minsan nawawala na sila ng pag-asa, nawawala na sila ng sigla, at araw-araw sila ay kumakayod para lang nakaraos. At yan po, papasok ang Team Trillanes. Nakita po ninyo ang programa kanina. Meron po tayong iba't ibang mga solusyon sa iba't ibang problema ng ating lungsod. Ito po ay pinag-aralan po natin, handa po ang Team Trillanes magserbisyo sa Caloocan kung pipiliin po ninyo. Sasamahan po ba ninyo kami dito sa aming lakbay? Opo! Okay? Oh. Ang Team Trillanes po ay nandito po sa inyo nag-aalok ng serbisyo. Wala po kami mahakarin. Hindi po kami naghangad na magpayaman o gamitin yung poder para mga pinagkapwa. Ang inyong lingkod ay subok na sa ating national na politika. Nakita po ninyo yung aking mga pinaglaban, yung aking mga pinanindigan, at ganong klaseng servisyo po ang dadalhin po dito sa ating lungsod. Yan. Trillanes! 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 Salamat po. Ang palagi po namin kasi nakikita kung umiikot kami sa focus, yun po yung kondisyon ng mga taga-Caloocan. Yun na nga po, nakakalungkot, pero ang mga kababayan po natin sa depressed areas, kahit ganun po ang kabuhayan, nahanap po nilang maging masaya sa kanilang pang-araw-araw ng kabuhayan. Pero bilang local government, bilang City Hall, obligasyon po natin na tulungan ang mga kababayan natin na diligan. At kung yung mga mahihirap ay natulungan natin at naiangat natin, ibig sabihin doon lahat na nagkakalokan ng mga anak natin. Okay? Lahat po ng problema, ito po ay tutulungan natin.
simula din sa problema sa pabahay, dito po sa dito po sa South Caloocan, dami pong problema sa lupa. Yan po, lahat ay tutugunan natin, i-award po natin yung mga lupa na nararapat na i-award. Meron po dyan na isang malaking property sa Barangay 12. Sino po ba taga-Barangay 12 dito? Yan. Oh. Sinimulan po ni Congressman del Mayor Ray Malonzo na kuhanin, pero hindi tinuloy ng mga sumunod na administrasyon. Ngayon ay tatapusin ng Team Trillanes yun, kukuhanin na ng City Hall at i-award na doon sa mga residente. Alam niyo po, ang inyong lingkod, kapag may pinaglaban tayo, hindi tayo lumilitaw. Wala tayong inuurungan, wala tayong nakatrasan, wala tayong kinakatakutan. Kaya kung kayo po ang ipaglalaban ng Team Trillanes, wala na po makakapigil sa atin. Di ba? Okay, ngayon po ganito. Ang hinihiling ko po sa inyo ay samahan nyo kami dito sa lakbay na ito. Mahirap itong lakbay na kakahatin po natin. Hindi po basta-basta yung mga katunggali natin. Hindi basta-basta yung mga orange o yung mga polkan, sabi nga ni Consihal Jefferson. Pero kung sasamahan niyo po kami, walang ibang hahantuman ito kundi isang tagumpay na matamis para sa lahat. I love you too. Oh. Ito pong Team Trillanes, kaya palagi natin sinasabi, Team Trillanes kasi pupupo kami. Ito po, ipapakilala ko lang saglit yung taga-ibang distrito para makilala nyo rin kasi maninilbihan din sila sa inyo bilang konsehal palang araw. Simula po sa District 1, si Konsehal Kay Nubla, si Konsehal Angie Leonardo, si Konsehal Ricky Muna, si Konsehal Mining Faustino. Sa District 3, si Konsehal Anu Nubla, si Konsehal Ruel Rin, at si Konsehal Rose Mercado. Yan. Okay, ito po, dahil palagi natin sinasabi ng Team Trillanes kasi kailangan buo po kami. Alam ko yung nararanasan ninyo, karamihan po ng butante dito po kasi sa Caloocan ay hindi binabaliwala po ang pagpili ng konsehal. Ang pinipili lang po natin, mayor, vice mayor, tapos yung konsehal minsan blanco na, o kaya kung ano yung maalala natin na pamilya na pangalan. Pero ngayon po, importante na piliin natin yung mga konsehal ng Team Trillanes dahil sila po ang gagawa ng mga ordinansa na magbibigay po ng benepisyo sa senior citizens, sa kabataan, sa estudyante. Sila po yung magbababa ng amilyar, magbababa ng buwis, magpapagaan ng buhay ng mga taga-Caloocan. Hindi po yan gagawin ng mga orange na konsehal, di ba? Tama! Okay. At ito po, importante dahil yung mga orange, sila po yung nagpabigat po ng buhay dito sa ating bansa. Nasanay lang kasi yung mga kababayan natin dito na minsan nabibigyan mo, naaabunan ng konting ayuda, parang okay na. Akala po natin normal na wala hong serbisyo ang City Hall. Akala po natin yung paminsan-minsan na pinapakila po tayo para sa bigas o kahit anumang ayuda, yun na yung serbisyo. Hindi po yun ang serbisyo. Ang serbisyo po ng City Hall ay dapat dire-diretso. Buwanan, regular. Di ba? O. Alam niyo po, yung pagbabago na hinahangad po natin, yung hinahangad po natin ng pagbabago ay yung nangyari po sa Pasig. Kilala niyo po ba si Vico Soto? Opo! Okay. So, doon po sa Pasig, si Vico Soto po naghangad ng pagbabago. Yung kalaban po niya, 3 dekadang hawak yung Pasig, pero hindi ho nagsiservisyo. Pero,
palagi siyang nananalo sa eleksyon. Bakit? Dahil gagawin niya, 3 taon magpapabaya, hindi magsaservisyo, pero pag malapit ng eleksyon, mamimili ng boto, panalo. 3 taon na naman ho magpapabaya, pero pagdating ng eleksyon, mamimili ng boto, panalo. Ganyan po, 3 dekadang inabot yung ganyang sistema. Pero, nung eleksyon na tumakbo po si Vico Soto, yung kalaban po niya, kumpiyansa siya na alam niya na yung secret formula pag panalo ng eleksyon. Pero nanigurado pa rin siya, gumastos siya ng 1 bilyong piso para talunin lang si Vico Soto. Pero yung mga taga-Pasig, sawa na, gusto na nila ng pagbabago. Kaya, nung inaalok at binibili yung kanilang boto, kinuha po nila yung pera nung sa luma, pero pinili yung bago, si Vico Soto. Okay? Yan. At dahil dyan, ngayon po yung mga taga-Pasig ay natatamasa yung pagbabago na hinahanap nila. Opo. Yung pagbabago na hindi nila naiisip na pwede palang mangyari. Dahil akala nila normal na walang serbisyo ang City Hall. So, yung halimbawa nga natin, yung sa senior citizen po sa Pasig, yun pong panahon na hindi pa si Vico Soto ang nagsiservisyo, wala hong natatanggap buwan-buwan. Pero nung si Vico Soto na po yung nakapwesto, isang termino lang, 1,000 piso buwan-buwan ang natatanggap ng bawat senior citizen. Hindi ho ba magandang pagbabago yun? Hindi ho ba? Tama. O, galing sa wala, pero ngayon, 1,000 isang buwan. Ganyan po ang nangyari. Bukod pa riyan, marami pang benepisyo ang mga taga-Pasig na hindi nila mararanasan dapat kung nagkamali sa nung binibili ng kanilang boto nung luma at pinili pa rin yung luma, kung gano'n ang nangyari, ngayon siguro kasi lugmok pa rin ang kalooban ng Pasig. Pero, hindi po eh. Nag-desisyon sila ng pagbabago. Kaya ito pong landas at kapalaran ng ating lungsod ay nasa kamay ninyo, mga taga-Caloocan. Kayo lang pong makakasagot sa tanong, handa na pa ba kayo sa pagbabago? Handa! Handa na? Handa! Pwede na ba natin mapalitan yung mga orange? Oh! Ano po ipapalit natin? Trillanes! Yun. Ngayon po, dito po sa District 2, hindi lang pwede si Trillanes ang ating pipiliin at iboboto. Kailangan buo po kami. Kaya papakilala natin sila isa-isa, ang ating Vice Mayor, PJ Malonzo. Ang ating Konsehal Weber de Leon. Ang ating Konsehal Ayen Mercado. At ang ating Konsehal Jefferson Paspi. Ngayon po, ang susunod na hihingi ko sa inyo, kung mag-vote straight kayo sa Team Trillanes. Vote straight po ba ang Team Trillanes? Oh! Kung mag-vote straight kayo sa Team Trillanes, kailangan din natin isama ang ating party list. Magdalo! Ano po yung ating party list? Magdalo! Okay, yan. Yung Magdalo party list. Ito po ang Magdalo party list. Isipin po ninyo kung maiboboto po natin at magkakaroon siya ng isang seat o 2 seats dito po sa ating lungsod.
dagdag po yan sa serbisyo, dagdag yan sa ayuda para sa mga nangangailangan, dagdag serbisyo, ang dami po magagawa ng ating party list. Ito po, sa akin po ito. Ang kalooban po, ang tututukan nitong ating party list. Kaya kailangan po natin, ano po ang party list natin? Magdalo! Okay, yan. Okay, ito po sana po, pag-alis po natin dito, ipamalitan na natin. Pamalitan na natin, hindi lang pwedeng tayo ay boboto lang. Kailangan tayo ay mangangampanya. Pipilitin natin, kukumbinsihin natin yung ating mga pamilya, kapitbahay at kaibigan nang sa ganon, makamit na natin yung pagbabago na hinahanap po natin. Di ba? Pwede po? So muli, tatanungin ko kayo, handa na po ba ang kalooban sa pagbabago? Oo! Handa na ba tayong ibaon sa libon at mga orange? Oo! Ano po ipapalit natin? Blue!